Kumusta mga kanaise? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video ito ay mula na naman kay The Newsport. So meron itong pamagat na kakapasok lang, bumaliktad na PBBM Duterte nalantad. Tunay na nangyari, Roque Marcoleta pahiya. Diyos ko. Ito na naman tong mga pahiya-pahiya, no? So, bago natin simulan, the news board, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino Noises. So, mga kanoisi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang mamagat ng video ito, kakapasok lang, bumaliktad na PBBM Duterte, nalantad, tunay na nangyari. Roque Marcoleta pahiya. So, bakit pahiya? So, again, the news board, Filipinois. Like, comment, share, subscribe. Start! Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Maka Duterte, nilaglag ang INC at Inday Sara, pinagmukhang tanga, Bakit kaya nilaglag yung INC? Tapos bakit pinagmukhang tanga? Tapos ang rally ng INC na kapayapaan. Abay heto, Maka Duterte, nilaglag ang tunay na motibo ng INC at mismong si Marcoleta ang nanguna sa pangbabatikos sa gobyerno. Akala ba natin, rally for peace? Pero alam nyo, nagsimula yan dito magkarami. Yan. Bakit kasi nagsalita pa kayo? Rally for peace nga, di ba? Hindi porket parang nasa panig nyo yung INC na yan is igagrab nyo agad. Na parang, uy, dapat tayo talaga tayo tama. Peace nga, di ba? So, dapat kapag ka-peace, nasa sa gitna supposed to be yung INC. Diba? Ito naman sila, kiniklaim agad nila na parang, ganyan talaga. Ano talaga yung INC sa atin? Gaganon agad. Dahil nagsalita sila na tinututulan din na talaga nila ang impeachment ni VP Sara. Now, hindi naman natin madidinayan kasi yan ay naging deklarasyon na rin ng Iglesia ni Cristo doon sa kanilang TV station, no? Na talagang tinututulan nila yung pagpapaalis sa Vice President natin na pinakamataas na mandatong nakuha sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayaw nila ng impeachment dahil ayaw nila ng gulo, no? At show of force, pinapakita nila. Ayaw ng impeachment tapos ayaw ng gulo. Si ano lang naman men, kung sinagot lang talaga sana ni VP Sara yung mga allegations sa kanya, wala na sanang ganito na parang gulo-gulo. Tsaka yung impeachment na yan, hindi naman yan panggugulo eh. May basihan naman yan eh. 'Di ba? Hindi naman yan parang, oy, dahil ayaw ko sa'yo, impeach ka sa akin. Hindi naman ganun yun. Nangyari yung impeachment na yan dahil marami siyang lapses, marami siyang, yung mga confidential ek-ek niya. Na pag nagsama-sama, yung mga politiko ay dapat mag-isip-isip sila kung ano mga pinagagawa nila, no? Dahil yung impeachment na yan, hindi gusto yan ng taong bayan. Kahit ano pang survey ang ilabas nila to the contrary, no? Yung impeachment hindi gusto ng taong bayan. Survey showing 41% for BP impeachment reflects public frustration. Pero meron pa rin gusto. 'Di ba? Yung ayaw naman ng impeachment, sila lang naman yung yung mga diehard talaga. Yan yung pangit sa diehard kasi kahit na alam mo na mali na, susuportahan mo pa rin. Kaya naman, buwelta ng isang political analyst sa tunay na motibo ng INC, abay hindi ito para sa kapayapaan, kundi para isalba ang mga kabulastugan ng mga Duterte. Parang ito ay kabaliktaran ng kapayapaan. Dahil kung ito ay pagdepensa sa Vice Presidente laban sa impeachment. So courtesy kay former Secretary Ronald Llamas Ay ito yung opposite ng kapayapaan. No? Una, huwag natin kalimutan na hindi lang naman yung tatay niya ang may kaso sa ICC. Doon sa testimonya ni Las Cañas, malinaw kasama yung Vice President. 100% sure kasama siya doon sa crimes against humanity. Tapos, kung ikaw ay tutol sa impeachment, ikaw ay sangayon doon sa libo-libong pinatay ng mga Duterte doon sa kanilang tokhang. Hindi pa kasama dyan nung sila ay mayor sa Davao. Kahit anong gawin mo, not by the stretch of the imagination, na yan ay para sa kapayapaan. Kahit yung mga pinatay na libo-libo, hindi na mamayapa dahil wala silang hustisya. Talagang walang usapin ng kapayapaan dyan. Kung itong rally na ito ay laban talaga sa impeachment, definitely, hindi ito para sa kapayapaan. Kung itong rally na ito ay pag-support. Agree ako dun. Kayo din ba guys? Parang nagigets nyo rin ba yun? Na kung National Peace Rally talaga yan, dapat wala siyang diba? Wala siyang, ewan ko ba men? Ewan ko ba kung ginawa lang ba nilang front yung Peace Rally na yan? Kasi parang same-same lang din siya nung yung prayer rally nila dati. 'Di ba na yan, prayer rally tapos bigla kayong nang babardagol doon, parang yung iba nagmumura pa nga atay, 'di ba? Tapos pinangalanan pang prayer rally, tapos ito naman peace rally daw, pero yun yung mga side nila naman puro naman atake ng atake, 'di ba? Ay parang
wala talaga sa ano eh, wala talaga sa vocabulary nila yung ano eh, yung magpakumbaba. 'Di ba? Like parang mas ginagrab pa nga nila yung sitwasyon eh. Sa mga Duterte, lalo na yung Vice President, na publicly pro-China, na aggressively sinasakop ang ating teritoryo, definitely, hindi yan para sa kapayapaan. Panghuli, itong kanilang koleksyon sa droga, ang dami nilang pinatay, yung pala, sila naman pala yung sentro nitong drogang sindikatong ito, ayon sa Quadcom at iba pang mga testimonya, katulad nila Las Cañas, Matubato, etc. At yung kanilang mga kamag-anak at alipores ay involved dito sa drogang ito. Hindi ito para sa kapayapaan. Kahit saan mo tignan, ito ay para sa karahasan. Malinaw na malinaw yan. Tama. Dagdag pa ng isang batikang broadcaster, malinaw Sobrang tapang na mukha ni BP Sara doon na pro-Duterte ang INC at hindi malinaw ang panawagang kapayapaan. Banda doon Tama. ang peace. Kasi sabi nila, kaya nila ito ginagawa, ay para tama na yung mga away-away, tama na yung mga hidwaan. So, pero hindi ko makuha nasaan banda doon ang tinatawag na kapayapaan. Kung ganyan na lumilinya sila, ang mga alyado, pinapakita nila ang kanilang pag-alyado sa mga political groups. Correct. Tama. Parang ano siya parang alam niyo yung ano, 'di ba dati nagpasa si Kiko ng ano ng yung mga minors ba na parang maging safe sila kahit anong kabulastugan yung gawin nila. Parang ganun ba na hindi talaga maintindihan ng taong bayan or parang medyo mahirap talaga siyang tanggapin ano na halimbawa ganyan yung minor naka-tsugi siya, naka-dead siya, something like that, or nagnakaw siya, nang bugbog siya or whatsoever. Tapos alam niyo yung porkit bata siya, may may iba siyang kalalagyan or parang may special treatment siya na parang hindi siya totally makukulong talaga. Something like that ba na parang same lang din dito na parang ano ba yan, peace rally. Aware kayo na may ginagawa yung taong yan. Parang kinukonsinti nyo na parang idadaan nyo lang sa peace. Parang ganun ba na parang hindi natin mag-gets yung law ni Kiko talaga kasi parang porkit mga bata syempre kung iisipin natin yung 16, 17, 18 may mga sariling pag-iisip na yan eh. 'Di ba? Pero parang naano pa sila na bata kasi, minor kasi. So parang masakit sa atin yun, especially halimbawa, tayo yung biktima, yung kamag-anak natin binugbog ng minor. Tapos parang minor kasi. Parang doon tayo maiinis ba na harap-harapan na may ginawa na tapos gaganyanin nyo pa. Same lang din dito na meron na nagnakaw pa ng pera tapos idadaan nyo sa peace rally na lang kasi, mag-peace na lang kasi sana tayo. So parang ewan, 'di ba? Pero lahat naman tayo gusto ng kapayapaan, di ba? Pero kailangan din natin depensahan yung mga fundamental na mga prinsipyo natin. Halimbawa, dito sa West Philippine Sea, lantaran ng mga pro-China yung mga Duterte, no? Halimbawa, sa usapin ng extrajudicial killings, malinaw naman na ang daming pinapatay noong nakaraang gobyerno sa Tokhang. Kaya yung resulta ng Quadcom, nasa sentro nito, si ex-President Duterte. So, ang hirap naman magkaroon ng kapayapaan kung hindi yan magkakaroon ng accountability. Yung usapin ng corruption, no? Di ba? Sa Parmali, dito sa DepEd laptop, na tip of the iceberg lang. So, mahirap mag-usap ng kapayapaan, kahit gusto natin ng kapayapapaan, kung itong mga usapin na ito ay nakabitin. Tama. Kung mga usapin na ito, hindi na-resolve. Samantala, Tama. 'Di ba? Ngayon gets nyo na kung bakit parang unfair yung dating ng peace rally na yan. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo okay lang sana kung yung bangayan nila is more on hindi pagkakaunawaan. Like sige, sabihin natin nagkainitan si PRRD at PBBM dahil lang sa yun nga parang ayaw lang din talaga ni PRRD kay PBBM. Tapos nagkaaway si BP Sara at si PBBM. Parang mas need or mas nice na talaga yun halimbawa ganyan mag-rally yung INC na peace rally kasi parang lang ba misunderstanding lang or pwede pang ayusin yung gusot. Ito kasi kay BP Sara kita nyo naman, 'di ba, may mga issues siya, 'di ba, yung sa confidential funds niya, like sobrang dami niya talagang issues. Tapos ngayon nagdagdagan pa nung pagbabanta niya, 'di ba? Sa Pangulo, sa First Lady. Tapos syempre, yung sa tatay niya about sa issue ng ICC. So parang talaga, hindi talaga siya, ewan ko talaga parang hindi talaga siya pwedeng i-qualify as ipapasok mo siya sa peace lang. Na parang, peace na parang shake hands, parang ganun. Malabo kasi may nangyari. Pero na lang sana kung wala. 'Di ba? Kayo din ba?
dating sikat na artista at former mayor ang sinampal ng katotohanan itong si Inday Sara. Madam Vice President, una po, naniniwala ako na meron kayong pinakikipaglaban, pero sana po bawasan po natin yung pagiging mainitin ng ulo dahil baka yun po naman ang nakakadagdag sa problema. So, sa tingin ko nakaka-apekto sa ating bansa yan. At nakakayari naman sa international community na first time nangyari na nagkakaroon ng ganung katinding away. Pasensya na po kayo mga national government. Ako po, nakikita ko napakalawak ng kaso ng korupsyon mula sa itaas hanggang sa ibaba. Pasensya na po kayo. Yun ay opinion ko po at yun ang obserbasyon ko. Ako, natutuwa lang ako yung presidente na siya ay kalmante lang. Hindi niya sinasalubong ang init ng ulo ng ating Vice President at pinadadaan niya sa ibang mga opisyalis niya ang pagsagot kay Vice President Sara. Buti na nga lang. 'Di ba? Kasi ayaw ding makipagsabayan. I think ito yung pinakamalaking kaibahan ng VP at ng President. So isipin nyo na lang if ever nagkapalit yung sitwasyon. What if si VP Sara yung tumakbong presidente tapos si BBM yung vice presidente? Tapos ganyan yung mindset, 'di ba? My God. Marami pang programa ang gawin ng ating mga nakaupo sa itaas o yung mga susunod pa. At dahil nga sa pahayag ni Inday Sara na posible siyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, abay matapang na Marcos supporter, pinaiyak na naman ng mga alipores ni Duterte. Ang tanong, mananalo ba? Pero sino ba yung pwedeng iharap kay VP Sara? Ha? Kasi yung parang napipisil ng taong bayan is si Senator Rapi Tulfo. Pero ang tanong, papanig ba si Senator Rapi Tulfo sa grupo ni BBM? Kasi si Romualdez wala talaga. I think hilaw pa talaga siya as a president. Siguro try niya munang tumakbo muna ng senador tapos yun magpakitang gilas siya doon. 'Di ba? Pero ganyan na presidente. Kasi I think wala na silang next na ipambabato eh. I think next time ay si pala. I think tatakbo ulit si Leni Robredo. So VP Sara, Leni Robredo, Tulfo. So I think parang silang tatlo yung magkakaharap-harap diyan I think ko lang naman. Tuloy. Ako sa inyo, anong gusto nyo kay Sara? Unang-una, magnanakaw. Pangalawa, boba. Tatlo, hindi marunong magsalita. Pang-apat, walang plataforma. Pang-lima, wala siyang political capital. Yung tatay niya lang. So, nadala lang po. Courtesy din pala kay Takeru Miyamoto. So, sa kanya yung audio na to at video. Talaga, nung tatay na Duterte, si Sara. Pero, mga kababayan, wala pa napapatunayan si Sara bilang siya mismo. Ang importante, wala nang Duterte maging presidente. Yun ang malinaw dito. Kung hindi pa matutuloy ang impeachment trial ni Sara, tatakbo pong presidente yan. Kaya para sa akin, napaka-importante, hindi pa po tapos ang laban. Mas maganda, ang impeachment trial po, magsimula yung proseso pagkatapos ng eleksyon. Alam niyo mga kababayan, may punto po yung sinabi ni Takeru. Pagkatapos ng eleksyon. Pero, you think and I think nakadepende din kung wala nang makakapasok na nasa side ng Dutertes. Kasi I think si Robin Padilla nandyan pa yan dyan eh. So baka kasi may manggulo kapag yung impeachment. Dapat sana ngayon lang bago pa election impeach agad para yun nga hindi na siya makatakbong presidente soon. Dito na kung bakit mas maganda na i-impeach itong si VP Sara after na lang ng eleksyon. Ito po yung nakikita natin mga kababayan. Kung sa ngayon gagawin yung impeachment, automatiko talagang mapupush to yan sa Kamara. Madali lang po yan. Pero pagdating po sa Senado, malabo po yan. Sa tingin pa rin natin, marami pa rin dyan sa mga senador ang maka-Duterte. May mga senador na po dyan ang ipinapahayag nila sa taong bayan ang suporta nila kay Sara Duterte. Ay isa na dyan si Bato de. Oo nga pala. So, parang medyo tagilid pa. Pero yun nga, ang challenging part kasi niyan, dapat kapag after ng election, sana walang makalusot sa side nila. Like for example, si Marcoleta, si Kibuloy, parang malabo yun. Si Philip Salvador naman, ewan ko kung delikado din kasi, baka ibuto ng tao. Alam niyo naman yung taong bayan, yung mga Pilipino natin dito, kapag artista, nako, sasayaw lang yan, wala na, ibubuto na. Ay nako, Pilipinas talaga. La Rosa, Bongo, Robin Padilla at Amy Marcos na talagang tahasang sinasabi nila na against sila sa impeachment kay VP Sara. Kailangan kasi dyan, siyam na senador ang boboto para... Okay, so next election, pati pala si Sen Amy, laglag natin. Hindi mapatalsik itong si Inday. So kung siyang po yan, may apat na tayong sigurado na umaayaw sa impeachment. Yung 5, medyo alanganin pa po yan. Meron pa po dyan mga maka-Duterte sa lima na yan na sinasabi natin. Andyan pa si Tolentino, kahit pa nasa Marcos slate yan, pero alam nyo, ang balimbing, talagang balimbing yan. Hindi natin alam. Tama. Traidor nga Andyan pa yung mga Bilyar. Cayetano, talagang alanganin. Kaya ang galaw po ngayon, posible na after na lang. Si Cayetano din, din siya, Vice President din siya dati ni PRRD. Ang eleksyon. Kasi,
sigurado naman tayo na talsik na itong si Bato sa pagkasenador. Pati ho nga siguro si Ivy Yun. Marcos. At pinipilit po natin na sana talagang mapatalsik din sa pwesto itong si Bongo, no? Na hindi makapasok sa pagkasenador. Dahil po sa akin pinapakita ng Okay, si Bongo din. May possibility din na makakalusot pa yan kasi yun nga yung malasakit niya, no. Tapos yun nga, si Bato naman, di din natin siya pwedeng anuhin kasi baka manalo din siya. Alam niyo naman yung atake ng kampo nila, men, like, di natin alam, baka by Feb, March, April, todo na yung mga pang-atake nila, no, manalo lang. So, I think magiging magulo yung yung election ngayon, survey natin na halos karamihan ng mga senador sa grupo ni Pangulong Marcos pasok po. Ibig sabihin, mas marami na yung numbers natin sa Senado pagdating sa impeachment ang siguradong papatalsikin itong si Inday kaysa ngayon, okay? At wala po tayong magiging problema sa mga kung may papasok man na mga liberal o yung mga dilawan or pinklawan na kung makapasok man sila sa pagkasenador ay okay din po yan. Kasi against din po sila sa Okay, so gets ko na. Kasi kapag next time madagdagan ng dilawan, of course, syempre sila gigil na rin yan kay BP, so may kalalagyan din talaga. Okay. mga Duterte, payag din po sila na mapatalsik at ma-impeach itong si Inday Sara. Kaya nga ako sa mga nagsasabi na parang naduduwag itong si President Marcos. Sa tingin po natin, nagbigay na po ng warning, no, itong si Pangulong Marcos. Ito nga yung pagpapatalsik dito sa mag-amang Duterte sa NSC. Sama nyo na dyan yung mga dating presidente, si Gloria at si Erap, di ba? Pinatalsik sa NSC. Doon pa lang po pagpapahiwatig na nang talagang mayroon talagang mangyayari. Kailangan lang talaga ng diskartehan ito, no, mga kababayan, kasi mahirap po talaga kung inaano nila, binubuli-buli nila na parang weak leader ka, tapos yun, nung inaksyonan, nung tinanggal sa NSC, nag-iiyak. So, anong weak leader doon, di ba? Kaya lang natin galit, baka po magkamali po tayong lahat. Kaya po kalmado lang ang ating Pangulo, no? Yung mga galawan, mabagal pero sigurado. Yun po, no? Nako. Slowly but surely. Hindi ko katulad ng ibang mga Pangulo, no? Kaya po naniniwala din po ako na mapapatalsik po itong si Inday Sara. Lalo na ho ngayon, nagdeklara siya na possible na tumakbo. Sa susunod pag-uusapan natin yan kung bakit ngayon nila dineclare, ngayon nila itinaon. Lalo na itong sinasabi nilang peace rally, no? Itong katatapos lang na peking rally, nakakainis to itong si Marcoleta. Nanggigigil naman. Totoo lang ho, nung napanood ko. Nanggigigil na si I think boses to ni Dan Newsboard. Or ewan ko. Nanggigigil. Ramdam mo yung gigil, men. Di ba sinasabi na rally for peace? Ang sarap pong pakinggan eh. Pero nung siya na nagsalita, binatikos ng binatikos yung Kongreso. Ano ba naman yan, Marcoleta? Diba? Isa ka rin naman miyembro ng Kongreso. Pati yung Quadcom. Ano ba ang Kongreso? Sangay-bin yan ng gobyerno. Tapos binibira mo ng... Ginagrab din kasi nila yung pagkakataon na to eh. Kaya nga minsan, ewan ko kung bakit pinayagan ng INC yun. Diba? Dapat nung makita nila na parang ganun yung mga pinagsasasabi ni Marcoleta, sila na mismo yung pumuna din. Para syempre, di din masira yung credibility ng peace rally nila, diba? Kasi akala ko ba, peace yung gusto nyo. Tapos hinahayaan nyo yung mga ganyan. Peace nga, diba? So supposed to be, kapag peace na yung gusto mo, no-talk ka na dapat sana. Peace nga, diba? Wala nang kwintahan, wala nang sumbatan, wala nang ibabato pa. Kasi peace nga, diba? Binibira. Talagang double standard ka talaga eh. Dapat ito, isa sa hindi po dapat manalo. Itong si Marcolelat. Marcolelat, di ho ba? Napakasinungaling. Diyan na lang sa mismong programa mo, sinabi na walang magsasalita against sa government, against sa pagpapatalsik. Oo nga naman, wala nga kayong binanggit. Puro batikos ka ng batikos sa gobyerno ni Marcos. O anong tawag doon? Balahura. Sabi nila, sa kapayapaan. Hindi sila magbabanggit ng anong paninira o pagbabatikos sa gobyerno. Pero anong ginawa? Mismong si Marcoleta ang nanguna para batikusin ang Kamara. Kaya ginagrab din kasi nila eh. Parang ano kasi yan eh, parang since alam nila na medyo tagilid na talaga sila, or ewan ko kung medyo or tagilid na talaga, igagrab talaga nila yan, min. May anuhin talaga sila na iisingit ko talaga dito to para marinig din ng taong bayan, which is hindi naman din talaga taong bayan lang yung makikinig sa kanila, kundi yung mga diehard supporter nila. Alam niyo naman yung mga diehard supporter nila kapag halimbawa yung kay BP Sara ba yun or kay Harry Roque na parang nambastos dun sa sa Senado na parang sagot siya ng sagot. Ngayon, syempre sobrang pangiting na nun kasi parang resource person ka tapos ganyan ka umasal, di ba? Tapos syempre yung mga supporter nila, wow, astig. Nagawa niya talagang ganunin si ganun. Parang nabibilib pa sila na parang nang babastos doon ba na, wow, solid, ganyan talaga yung
tunay na tatak na Duterte. Sobrang tapang. Grabe yung mga mindset talaga. So kung saan nabibilang siya, member siya ng Congress, binibira niya yung Quadcom na para bang may sama siya ng loob. Bakit? Ipinagtatanggol mo yung mga Duterte, di ba? Ikaw yung mouthpiece nila. Naglo-lawyer ka doon sa Quadcom, hindi ba? Tsaka tanong namin, Marcoleta, pag ba in-impeach si Sara, magkakagulo? So paano yan? Kung magnakaw yung mga yan, okay lang sa'yo. Dahil kung sisitahin natin at i-impeach natin, magkakagulo. Di ba? Anong pinaglalaban nyo, Marcoleta? Walang kasensense eh. E di okay lang, parang pinayagan mo na rin na magnakaw yung mga hinayupak na yan. Kasi kung i-impeach natin siya, babatikusin natin siya, bibirahin natin siya, magkakagulo. Kaya ayaw ng INC ng kaguluhan. Kaya nga, yan nga yung sinasabi natin kanina, di ba, na ewan ko kung bakit naging, yun yung naging some kind hakbang ng INC, na peace for what? Diba? May issue, tapos biglang ipipeace mo. Tapos syempre, hello, pera ng taong bayan yan Diba? Pera ng taong bayan yan. Alam naman natin na kapag ka nagnanakaw ka ng pera ng taong bayan, napakalaking kasalanan yan. Kukulong ka talaga yan. Di yan madadala sa peace pin. Kaya ibig sabihin, sinusuportahan mo yung katarantaduhan at kagarapalan ng mga hinayupak na magnanakaw na yan. Parang ganun yun eh. Anong panawagan mo na kapayapaan para hindi impeach si Sara? Hindi ba mas maganda kung may due process? Pag meron siyang nilabag, abay parusahan. Kaya nga po sa mga kapatid nating mga iglesia dyan, siyempre kapwa nating Pilipino, mga kababayan natin, ay hindi naman lahat po dyan na pumunta na nasa INC. Ay talagang puros Duterte yan. May mga iba po talaga dyan. At karamihan, BBM supporter po. Pero yun nga lang po, syempre, sinunod lang nila yung kagustuhan ng kanilang pamunuan. Pero mga kababayan, naniniwala kami na ito po ay rally, national rally. Ito ay national rally for peace. Kaya nga po, sinuportahan ng ating palasyo yung inyo pong panawagan, nakapayapaan. Pero noong nagsalita na itong si Marcoleta, abay nagbago na pong lahat. Pinapakita lang po nito na itong rally nito ay naging peke. Wala kami sa inyo pong layunin. Dapat sana, inaksyonan talaga nila yun eh. Pero sinira lang si Marcoleta. Yun lang. Sinira lang ng si Marcoleta daw. So yun lang naman mga kanoisis. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below, tapos yung pag-usapan natin sa comment section. So again, ang video nyo na yung Mulaki the News Board. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, courtesy na din kay Takeru Miyamoto. At sino yung isang nagsalita kanina? Takeru Miyamoto. Yung una. Kalimutan ko eh. So, yun, supportahan nyo rin yung nakapaloob sa video to. Courtesy din sa kanila. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Diba? Marcoleta. Bakit kasi? Diba? Bakit kasi hindi mapigilan eh? Dapat peace rally yan. Notok ka na sana dyan. Huwag ka na maghimutok sana doon kasi peace rally nga, diba? Nawalan tuloy ng ng visa yung, hindi siya nawala ng visa. Parang medyo titingnan na namang anggulo yun. Diba? Laban sa inyo. Imbis na yung peace rally na yun, medyo may kahit papano may tulong sa inyo yun kasi peace rally nga, diba? Pero ayun, sinira nyo rin. Diba? Bakit kasi hindi nakapagpigil eh? Dapat lang talaga eh, notok na lang sana talaga eh. Tapos yun nga about nga dun sa Pero kahit naman siguro hindi magsalita si Marcoleta dun, I think sa BBM side or sa mga supporter, medyo off pa rin talaga yun na parang yun, may corruption, may mga issues about sa confidential funds, yung side mo sa China, mga ganyan-ganyan. Tapos bigla mo lang ipipis. Parang, yun nga, parang napaka-unfair nga siya sa mga Pilipino, di ba? Especially sa pera ng taong bayan. Parang gaganon-ganonin lang. So, if ever makalusot tong mga ganito na nadala ng peace rally, tapos hindi ma-impeach. What if next year may mga issues na naman? About na naman sa pera na nawala, na-lose tayo or whatsoever. Magpipis na naman ulit. Diba? Sobrang gulo na kapag ka ganun. Or parang ang pangit naman ng ganun. Na parang, ba yun? Meron kayong some kind knight and shining armor. Diba? Mahirap kasi mahirap kasing mahirap talaga siyang tawag dyan. Mahirap siyang kalimutan ko yung word eh. Basta mahirap siyang i-take ba? Mahirap siyang i-take na parang, yung religious group na nanawagan ng peace, tapos syempre yung pinanawagan nila ng peace is
yung Vice President na may issue about sa confidential funds or whatsoever. Kasi sobrang daming issues, hindi lang naman confidential funds, di ba? Di ba? So parang mapipilitan tayong magbulag-bulagan doon. Sabi ko nga sa inyo kanina na okay lang siguro kung yung bangayan ng Vice President at ng President is about lang sa halimbawa ganyan, si si PBBM at si PRRD, nag-away sila kasi parang talaga, meron talaga silang hindi pagkakaunawaan na parang personal lang. Like for example, ayaw talaga ni PRRD kay BBM, parang doon, parang kakagat tayo dun sa peace na, sige na, mag-peace na kayo para sa taong bayan. Diba? Pero kapag ganyan na pera ng taong bayan yung issue, tapos biglang ipipeace or peace lang, ano yun, parang nag-attend lang sa simbahan, tapos peace be with you. Hindi applicable eh. Tapos yun nga, sinira din ni Marcoleta, so bahala kayo dyan. So again, about naman dun sa election, about naman dun sa pagtakbo, since parang may suggestion dito na after election na lang daw, tawag siyan, i-push talaga yung impeachment. Sana din tayo maging vigilant tayo, or isipin natin mabuti yung mga iboboto natin. Huwag tayong porket artista, porket namimigay ng pera sa taong bayan, something like that is iboboto na natin agad. Dapat talaga yung medyo talaga para sa ikabubuti din talaga ng bansa. So I think alam niyo naman siguro na parang hasasan natin yung mga alipores ng mga Duterte para syempre ma-push through nga yung impeachment. So I think hanggang dito na lang muna. Kayo na masasabi niyo dito? Comment down below, tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, the News Board Filipinoise. Like, comment, share, subscribe. Filipinoise is out.